And now, try ko naman mag-power up ng aking mga devices dito. So, itong Wi-Fi, gagamitin ko muna yung kanyang cigarette lighter port. So, buhayin ko yung kanyang power button. And ayan, ilaw na. And then, Wi-Fi. So, yan, working na. Try ko naman mag-charge sa mga cellphone. Ayan. And next, ito namang aking iPhone. Ayan, nag-charge na rin. And as we can see guys, dito sa part na to, makikita natin lahat dito yung power na kinukonsume ng ating mga devices. All in all na siya guys. Lahat ng devices na nakasaksak sa ating power station. Yan, charging na rin. And ito guys, try naman natin dito sa ating AC. Itong ating electric fan, subukan natin dito. Buhayin lang natin itong ating AC power button. So ayan, buhay na. As you can see, meron naman kasi nakalagay na AC. That means buhay na itong ating power station. So try natin itong electric fan. So ayan guys, working na. And ito guys, 70 watts yung power na kinukonsume nila. Kita naman sa ating LCD screen. And try naman nating laksan itong ating electric fan. Ayan guys, nakasagad na yung kanyang level. And tingnan natin dito yung power na consumption nila. Ayan, tumaas sila ng 75 watts. Ay now, dagdagan ko pa yung nakasaksak natin mga devices dyan. Isagad na natin yan. Ayan guys, nag-charge na rin silang lahat. The next day. And try ko naman to guys gamitin sa ceiling fan na to. Ayan. 5 watts lang yung ceiling fan na yan. And bubuhayin ko na yung DC. Ayan, buhay na. Try natin kung hanggang ilang percent yung mababawas sa kanya sa loob ng magdamag. Ayan, gumagana na siya. And as we can see, 3 watts lang naman yung kinukonsume niya. Kaya for sure is mas matagal siyang malolobat dyan. And nakalagay naman dito sa kanya is aabot siya ng 30 hours. The next day. And then guys, umaga na, ayun. So, tingnan natin kung ilang percent pa itong ating power station. Ayan, meron pa siyang 73%. Bali, sa loob ng magdamag na ginamit ko sa is, umabot naman siya ng 27% yung kanyang kinuha or 26%. A few minutes later. In this is magta-try naman ako magpainit ng tubig gamit itong heater na ito. Meron siya lamang yan, isa't kalahating basong tubig. Tapos ang kanyang power rating is nasa 300 watts. And then ito namang ating yung ating power station is naka-open na rin yung kanyang power lifting doon sa Bluetti app para sa mga resistive load na umiinit katulad ng mga heater. Yan. Naka 60 Hz na rin siya. Yan. So yan, as we can see, nag-consume na siya ng 352 watts. A few moments later. And ayan na guys, yung tubig natin is bumubulak na. Ayan. Ayan, tingnan naman natin yung percentage pa natin. Baka ito lobat na. Ayan, meron pa siyang 59%. So marami pa tayong magagamit dyan. So try ulit natin. A few minutes later. And gamitin ko naman dito sa laptop na to. Ito nga pala laptop nito is talagang malakas na power. Kasi ito is old model. Almost nasa 70 watts yung kanyang power. And talagang pag dito siya ginamit sa power station na to, ay talagang sobrang bilis malubat nitong power station. So ayan guys, as we can see, nasa 67 watts na siya agad. Sobrang lakas niya sa power. At buhayin pa natin to. Pag binuhay ko yan, lalo pang lalakas yung power niyan. Ayan. Grabe guys, 100 watts. So tingnan natin kung tatagal ba siya dito sa laptop na to. And as we can see naman dito, nasa 1.4 hours yung pwede niyang itagal gamit itong laptop na to. Ayan, ang oras ngayon is 7:35. So hintayin natin ng mga 8:35 siguro. Saktong 1 hour. Tingnan natin kung ilan pa yung tira dito. A few minutes later. At ito guys, sinarge ko na yung aking power bank. Tapos itong aking cellphone na ginagamit yung pang video. And meron pa siyang 34%. At ito namang laptop is, ayan, as you can see, full charge na. Ayan, 34%. A few minutes later. Try naman natin maglaba ulit gamit itong ating washing machine. So dito na natin tingnan mamaya kung ilan yung kanyang power rating. Buhayin ko na itong power station. Ayan, 100% pa siya. Tapos buhayin na. Masyadong masikip yung kanyang saksakan. And then buhayin ko na to. Ayan. Medyo maingay lang siya kasi hindi ayos yung pagkalagay ko. Umuubong yung likod. Ayan. Yung power rating pala dito nakalagay is 300 watts, 60 Hz.
Tapos dito sa ating power station, tingnan natin kung ilang watts. 278, 283. Ayun, maximum of 283 watts yung kanyang kinoconsume. Kapag umiikot lang naman niya, matipid lang naman siya kasi saka lang siya kumukonsume ng power kapag umiikot na. Pag tigil naman is wala na rin. So tingnan natin kung hanggang ilang percent yung kaya niyang abutin after 15 minutes. A few moments later. Ito guys, tapos na yung isang round. Nakatapos na siya ng 15 minutes. And itong ating power station ay meron pang 86%. So tatagtagin ko yung laman niya tapos papalitan ko ulit. A few moments later. Ito guys, second round tayo. Another 15 minutes. Ayan. 85%. Tingnan natin kung ilang kaya niya pang round. Ilang minutes pa yung kaya niya. Bali naka 15 minutes na siya kanina. Kasi isang round dito ay 15 minutes. A few moments later. Ayun guys, naka second round na siya or 30 minutes. Medyo malabo na rin. Ito naman ay nasa 70% pa. So, mayroon pa naman akong labahin dito. Ilalagay ko siya ulit. Ito guys, pa third round. Another 15 minutes. Habang ito is nasa 70% pa. Try natin ng mga apat na round, which is equivalent sa 1 hour. A few moments later. Ito, tapos na yung ating third round. Naka na siya, 45 minutes yata. 15 minutes plus 15 minutes 30 plus 15 minutes 45 minutes. Tapos ito naman ay nasa 55% pa. So try natin hanggang 4 na round. So guys, para sa last round, itong dalawang basahan lang yung papaikutin ko kasi wala na akong malabhan. Last na to. A few moments later. Ito guys, tapos na, naka-4 na round na siya or naka-1 oras na. At ito naman ay nasa 41% pa. Ayan. Medyo makunat din talaga siya guys. At siguro kaya niya umabot namang hanggang 3 round pa. And then tatanggalin ko na dito kasi mainit na.